Pwede ba talaga magmotor ng naka-Crocs? Pwede ba talaga ang naka-short? Kaya ang nakasando habang nagmumotor? Ngayong malapit na ang eleksyon, sunod-sunod na checkpoint ang ating madadaanan. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga tamang dress code sa pagmumotor. Kaya kung nagmumotor ka o nagbabalak kang magmotor, para sa iyo ang video na ito. Ang pinaka-importante na dapat suot natin kapag tayo ay nagmumotor ay ang helmet. Dahil kapag wala kang helmet, siguradong mabilis kang makikita ng mga enforcer. At alam mo bang hindi dapat basta naka-helmet lang? Dahil ang pagsusuot ng bicycle helmet, skateboard helmet at mga substandard helmet ay mahigpit na ipinagbabawal. Kailangan kasi ang suot nating helmet ay merong ICC sticker sa likuran. Dahil ibig sabihin kapag may ICC sticker ang suot mong helmet, dumaan ito sa quality control at safe ang ulo mo sa helmet na ito. Kahit pa yan half-face helmet, modular helmet o off-road helmet pa yan, basta merong ICC sticker sa likuran, safe ka at hindi ka matitikitan. At alam nyo ba na kapag walang ICC sticker ang suot mong helmet, meron itong multa na 3,000 pesos. Napakabigat nun. Sa first offense pa lang yan. At sa second offense naman ay 5,000 pesos. Grabe, mas mabigat pa sa penalty kapag ka ikaw ay mahuli na walang helmet. Dahil kapag ikaw ay nahuli na walang suot na helmet, sa first offense ito ay 1,500 pesos lang. Sa second offense ay 3,000 pesos, sa third offense ay 5,000 pesos, at sa fourth offense naman ay 10,000 pesos at revocation ng iyong driver's license dahil sobrang kamote mo na talaga nun kapag ka ganun. Sunod na pag-uusapan natin ay ang ating footwear. Ayon sa LTO, Land Transportation Office, sa batas na ASH-2008-15, ang pagsusuot ng tsinelas, flip-flops, sandals ay mahigpit na ipinagbabawal. Kahit na meron ka pang medyas. Kailangan suot lang talaga natin ay closed footwear o sapatos na makukover ang ating buong paa. Yung Crocs, pwede ba yun? Ang pagsusuot daw ng Crocs, may mga nagsasabi na pwede ito, may mga nagsasabi rin na bawal. Pero ayon dito sa LTO portal, bawal daw itong gamitin. Pero meron din mga opisyalis na nagsasabi na pwede naman daw basta nakakabit yung strap nito sa likuran. Pero ang ganitong uri kasi ng footwear ay gamit na gamit ng mga rider lalong-lalo na kapag ka maulan. Dahil kapag ka nakasapatos nga naman, masisira ang sapatos. So pagdating sa mga ganitong uri ng footwear, mahiging pakiramdaman mo na lang yung paligid. Kung meron ka mga nakikitang nakaganon sa inyong lugar at hindi naman sila nasisita, ibig sabihin, walang problema. Dahil minsan depende na rin talaga yan sa mga opisyales. Ngayon, magkano naman ang multa kung ikaw ay hindi nakasapatos o ikaw ay nakatsinelas o suot mo yung mga bawal na footwear? Ang first offense ay 500 pesos, ang second offense ay 750 pesos, ang third offense naman ay 1,000 pesos with revocation ng driver license. Ang pagsusot naman ng short at ng sando ay walang problema. Walang batas ay pinagbabawal ang pagsusuot nito. As long na ikaw ay nakasuot ng helmet with ICC sticker at ikaw ay naka-closed footwear. So ang pinaka-importante lang talaga na suot natin kapag tayo ay nagmomotor ay ang helmet with ICC sticker at ang closed footwear. So depende na lang sa iyo yan kung naka-shorts ka, nakasando ka, na kapag na-aksidente ka naman o wag naman sana ay ikaw din naman na mahihirapan. Pero syempre mas maganda sana kapag tayo ay nagmomotor na tayo ay naka-complete gears, lalong-lalo na kapag malayo ang ating pupuntahan. Dapat tayo ay naka-riding jacket with pads para protektado ang ating mga kamay, para protektado ang ating mga siko, ang ating shoulder, ang ating dibdib, ang ating likod. At dapat meron din tayong gloves para protektado ang ating kamay dahil yan ang ating unang ipangtutukod. Kung sakaling tayo ay sumemplang, mas maganda rin kung tayo ay nakapantalon at meron tayong knee pads para protektado ang ating tuhod. At mas maganda kung tayo ay nakasapatos talaga para protektado ang ating mga paa. Pero syempre dahil mga matatanda naman na tayo, alam na natin yan. Common sense na lang yan. Basta ayon sa LTO, ang pinaka-importante lang na dapat suot natin na hindi na tayo masisita ay dapat tayo ay naka-helmet with ICC sticker at tayo ay naka-closed footwear. The rest, bahala ka na sa buhay mo. At yan ang LTO dress code for motorbikes riders. Sana may natutunan kayo sa video na ito at sana nakatulong sa inyo. Ano masasabi mo sa video na ito? Paki-comment na lang din sa baba ang iyong opinion. O meron pa ba kung hindi nasabi? O meron pa ba kayong gustong pag-usapan sa mga susunod na video? I-comment nyo na lang sa baba. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yan lang guys, hanggang sa muli ako sa Roxago TV. Ride safe always and God bless.